Hello everyone, welcome back to our podcast. Today's topic is very timely and makaka-relate talaga tayo mga virtual assistants. Ang topic natin today ay VA versus AI. Matatakot ba tayo or matututo? Kasi ngayon, kahit saan nating naririnig natin ang salitang AI. May ChatGPT, Claude, Gemini, and many other tools na kayang gumawa ng emails, captions, reports, research, summaries, and even ideas. So natural lang na may mga VA na kinakabahan. Papalitan ba kami ng AI? Worth it pa bang maging VA? Paano kung kaya na ng client gawin mag-isa gamit ang AI? But today, pag-uusapan natin kung bakit hindi dapat matakot agad ang VA. As a VA, what task do you think AI can help you with? Ria. Sa BA, napapabilis yung paggawa ko ng email, na i-correct yung mga grammar ko, nakakapag-create ng report, and then napapabilis yung trabaho kapag gumamit ng AI. How can AI help you with writing emails? AI help by drafting professional emails, improving grammar, correcting spelling, and making message clear and polite para mas mabilis yung maintindihan. Do you think AI help beginners who are not confident in English? Yes. Kasi kapag beginners ka, kinakailangan talaga i-correct yung grammar mo. May mga suggested words din, and then kailangan ding i-translate minsan yung mga message natin bago ipadala ang email. Kaya nabibuild yung ating confidence at yung communicating natin sa English kapag gumamit tayo ng AI. What other tasks do you want to try using AI? Aside from professional emails, reporting, gusto kong pag-aralan yung mga bagong tools at yung papaano mas mapapabilis yung aking trabaho regarding sa AI kung gagamit ako. Oo nga, malaking tulong talaga yung AI, lalo na sa pag-draft, organize ng thoughts, at saka pag-improve ng communication. Pero important reminder, AI can help us draft, but we still need to check. Hindi porket AI generated, automatic, correct na. So we as a VA still need to review, edit, and make sure it matches the client's voice and instruction.